Ano nangyayari diyan sa may diyan sa Malacanang? Bakit napakaraming mga barbed wire diyan? Ba't napakaraming mga harang diyan sa Mindiola? Yan ba yung build project nyo? Walang hiya kayo ha. Wala kayong tulay na nagawa. Wala kayong mga eskwelahan na naipatayo. Wala kayong mga bagong ospital. Wala kayong gawang infrastruktura. Pero yung infrastruktura ng pagharang ninyo sa mga taong gusto kayong singilin, sa mga kasalanan ninyo, katarantaduhan ninyo, kademonyohan ninyo, ayan, hinaharangan ninyo yung Mindiola. Traffic na nga dyan, hinaharangan nyo pa. Mga walang hiya kayo. Kayo ba mayari niyan? Ayaw nyo na umalis? Itong mga to, ayaw na yata umalis dyan sa Malacanang Ayaw nyo na yata buwaba sa posisyon hinaharangan nyo na yung kalsada. Sa inyo ba yan? Kayo ba may-ari niyan? Oy, lagi nyo tatandaan yung Malacanang, hindi kayo may-ari niyan. Ang may-ari niyan, taong bayan. Kaya nga People's Palace ang tawag dyan. Sa amin yan. Pinahiram lang namin sa inyo yan. Gusto nyo ng angkinin niya mga hayop kayo. Lahat na lang inaangkin nyo. Inangkin nyo yung mga tulay, inangkin nyo yung mga proyekto, inangkin nyo pati yung pagpunta ng eroplano, pag yung repatriation ng Singapore, inangkin nyo. Walang hiya kayo, pati yung mga properties ng KOJC gusto nyo angkinin, mga kupal kayo ha. Hindi kayo magsumikap ng sarili nyo, dami-dami yung pera. Sa dami ng kinulimbat na pera ng tatay mo, tapos isama mo pa yung mga kinulimbat nyo. Ngayon, di umano. Kaya nyo rin magpatayo ng mga properties katulad ng property ng Kingdom of Jesus Christ. Kung gusto nyo ng kingdom na merong 75,000 seating capacity, magpatayo kayo. Kung gusto nyo hindi nangunguha kayo, hindi naman sa inyo, mga hayop kayo. Gusto nyo ng eskwela, magpatayo kayo ng eskwela ng mga magnanakaw kung gusto ninyo. Magpatayo kayo ng eskwelahan ng mga masasamang loob para mas dumami pa lahi yung mga visit kayo. Walang hiya, wala namang pera ng gobyerno dyan sa mga property ng Kingdom of Jesus Christ. 41 years nilang pinaghirapan yan. Tapos kukunin nyo ng ganun-ganun lang, mga hayop kayo. Hindi naman taga-gobyerno si pastor. Sa 8 milyong miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa buong mundo, ilan lang ba yung mga nagre-reklamo? Lahat puros mga pinatalsik. Lahat puros may mga nagawang kabulastugan, kalokohan, kamanyakan dyan sa loob ng kanilang organisasyon at simbahan. Tapos dahil lang sa mga testimonya ng mga buwaka ng inan yan, mga walang utang na loob na mga tao na yan, mga marurumi ang budhi ng mga tao na yan, dahil lang sa mga testimonya nila, i-freeze ninyo yung assets ng 8 milyon na nagtulong-tulong. 8 milyon yan sa buong mundo, hindi lang yan koleksyon ng kanilang paghihira, pagpupunyagi, dugo at pawis, kasipagan. Hindi yan dito lang sa Pilipinas, buong mundo yan. Kaya ang yaman-yaman ng Kingdom of Jesus Christ. Tapos dahil mayaman ng Kingdom of Jesus Christ, pucha, hindi nyo pa nauubos yung mga ninakaw nyong yaman, mangunguha na naman kayo ng yaman. Ikaw, BBM, ang payat-payat mo na Ang payat-payat mo na, halos panat ka na. Para ka ng parang wala ka ng dugo. Dahil sa itsura mo, parang pati kaluluwa mo wala na, nilisan na yung katawan mo. Tibok ng puso na lang meron ka. Tapos ito, ganito pa yung mga ginagawa ninyo. Itigil ninyo yung mga kademonyohan ninyo ha. Hindi papayag ang mga taga KOJC na makuha ninyo yung kanilang pinaghirapan muli. Mulit-muli, wala pa po si Pangulong Duterte sa kapangyarihan. Nagpupunyagi na po, nagsimula na po yung simbahan na yan at unti-unti palakas ng palakas yan sa buong mundo. Napakalaki, dami ng simbahan niya, napakarami ng member at ang sisipag ng mga yan. Oo, ito nga, nawala pala yung biskotso ko. Nagtitinda ng mga biskotso yan, nagtinda ng mga puto yan, nagtinda ng mga kung ano-ano mga produkto yan para makapag-raise ng funds, para matugunan nila, mapakain nila yung mga nasa Children's Joy Foundation. Hindi lang yung foundation sa Pilipinas, sa buong mundo yan. May Children's Joy Foundation, pati ibang lahi, mga Amerikano, Afrikano, mga Brazilian, mga Ukrainian, pinag-aaral ng foundation na yan. Dahil sa inyong kahayupan, natigil yung foundation na yan, finrelease nyo pati assets ng foundation, mga gago kayo. Ano yan, pinatitigil nyo sa pag-aaral yung mga bata dyan. Pati itong Jose Maria College, ang daming mga scholar dyan. Tapos mantakin mo 41 years na binuno nila yan. Wala pang mga Duterte noon. Sino ba mga politiko ang affiliated sa Kingdom of Jesus Christ? Wala namang politiko sa kanila. Hindi ba? Supported nila. Pakauna-una, ang dami namang mga naging presidente sa Pilipinas. Simula pa nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Simula pa nung panahon ni Ramos. Umaano na yan sila. Lumalapit na yan sila sa Kingdom of Jesus Christ para humingi ng basbas at tuwing tatakbo sila sa eleksyon. Lahat, pati yan si Bongbong. Ikaw, Bongbong, kapal ng mukha mo ha.
Kapal-kapal ng pagmumukha mo, BBM. Noong tumatakbo ka senador, lalong-lalo na nung tumakbo ka ng presidente, ang laki ng pakinabang mo sa KOJC at sa SMNI, ha. Hayop ka, wala ka talagang utang na loob, satanas ka talaga, demonyo ka pa, ha. Ang daming mga politiko lumapit dyan para humingi ng basbas. Ilang mga presidente yung lumapit dyan para humingi ng basbas. Imagine ninyo, ilang presidente yung nagdaan, ilang mga presidente ng mga dilawan tae, presidente ng mga kung sino-sino mga partido, ni isa walang sumilip sa finances ng Kingdom of Jesus Christ. Ni isa wala. Oo, ngayon lang, kung kailan itong administrasyon ng Satanas. Talagang Satanas ito si Bongbong dahil simbahan, hinahayop niya. Ginamit niya ang lahat ng puwersa, whole of the nation approach para bisitin itong KOJC. Unang-una yung SMNI tinanggalan ng prangkisa. Tinanong lang ni Ka Eric Celis at saka nito ni Doc Loring Badoy kung bakit ang laki-laki ng travel expense ni Martin Romualdez. Yung travel expense yun nakalagay yun sa mismong budget. Pucha yan, hindi pa na pag-uusapan yung mali-malita nun. Malaman-laman natin 805 billion pala yung dami ng pera na ninakaw nila. Mulat-mula pa, Diyos ko po. Hindi ba? Naglahat yan mga walang maleta na i-deliver sa Kingdom of Jesus Christ. Walang pera galing sa gobyerno ang napunta dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Yung kanilang finances ang linaw-linaw. Si Pastor Apollo Kibuloy, wala siyang pag-aari na ni isa. Diyan, sa sa simbahan na yan, lahat yan, pag-aari ng kanya members, kukunin nyo, kakapal na mukha nyo. O kaya ayan na nangyari sa rating mo. -9, hayop ka. -9, kumbaga, kung yung -9 na yan, fit na huhukayin mo. Mas malalim pa yan sa hukay ng bangkay. Alam mo yung hukay ng bangkay, 6 feet yan. 6 feet yan. Ito, 9 feet. Tatlong paa. Oo, 3 feet ang inilalim kesa dun sa bangkay na inililibing dyan sa sementeryo. Ganun kalalim ang hukay na kinasasadlakan nito ni Bongbong na kahit putang ina anong gawin niya, magdasal siya, hindi na siya makakaraos dyan. Kita mo naman kay Inday Sara at positive 28. Tumaas pa yung kanyang trust rating. At positive 28 kasi positive 23 lang yan noong nakaraan. Ngayon positive 28. Lahat na ng ahensya ng gobyerno, ang dami ng mga lumulutang na mga masasamang tao na nagtitestify na ito si Inday Sara ay hindi makakabuti sa Pilipinas. Meron pang isang bago ngayon, yung babae mahaba yung baba, marunong lang mag-English, rising star na. Walang yan, gusto pang debatihin si Inday Sara, tarantada, hoy pangit. Bumalik ka na sa siguro nung pinanganak ka ng nanay mo, hirap na hirap yung nanay mo. Bakit? Kasi nung sumabit yung baba mo sa sinapupunan ng nanay mo, hirap na hirap ilabas. Buisit ka, hindi mo ayusin yung itsura mo. Gusto mo pang debatiin si Inday Sara, putang ina mo, ano ba narating mo sa buhay mo? Yung in-interview ng bilyonaryo, ito naman bilyonaryo, wala na ba kayo ma-interview? Putang ina, pati walang kwentang tao, ini-interview nyo na. Ganito yung job magno, yung mukhang maligno na taga dyan sa saan ba yan nakatira? Dyan sa Mindanao, putragis na yan. Natuto lang mag-Ingles, nagtali-talinuan na, ang tanga-tanga naman. Hindi naman lahat na nag-Ingles bobo. Lahat na nag-Ingles matalino, may mga nag-Ingles bobo. Yung mga singer nga sa Amerika, mali-mali yung grammar Tanginan nyo. Gusto debatiin si Inday Sara, ulul ka. Nakita mo ba yung trust rating ni Inday Sara plus 28 dahil siya daw ay pinagsisilbihan. Dapat pagsilbihan ni Inday Sara. Gago! Tinanong siya, binoto mo ba si Inday Sara? Hindi. Si Kiko Pangilinan. Gago, hindi si Kiko ang debatiin mo. Tangina mo, hindi mo pala binoto si Inday Sara Tapos sinasabi mo, gusto mong debatiin. Anong pag-uusapan nyo ni Inday? Gago. Utangin na mo, mas mabuti pa, kausapin mo yung sarili mo sa salamin. Huwag ka yuyuko, baka mabutas yung dibdib mo sa haba ng baba mo. Naghahanap sila ngayon dyan sa Dunkin Donut ng tagabutas ng donut. Putangin na, pumunta ka roon, pasado ka na daw. Pasado ka na. Mataas ang sweldo mo. Basta sa isang araw makakabutas ka ng 1,000 donut. Putangin na, minimum wage ka. Tarantadong babae na to. Amunin pa si Inday Sara ng debate ulol. Pati itong bilyonaryo na to para mga baliw na Sinasayin nyo yung panahon nyo sa rising star na ba follower niyan? Milyon-milyon na ba follower niyan? Bumabanat lang sa mga Duterte, rising star na. Punta pa, paano naman kami mga bumabanat kay Bongbong? Okay lang yan. Hindi, wala kasi, may bihira kasi. Bihira kasi yung kahit pa paano medyo articulate na na vlogger dyan sa kabila. Puros tanga yung mga tao dyan Okay, naghahanap sila ng medyo articulate, marunong mag-English, kaya lang pangit.
Utangin na niya, kailangan pumikit ka ng mata mo para kasi pag dilat ng mata mo wala kang maiintindihan sa sinasabi niya kasi sa doon ka sa baba niya nakatingin. Walang hiya kang babae ka, tumigil ka. Tumigil ka sa kaibangan mo. Ha? Magka-boyfriend ka muna. Wala kaya tang boyfriend sa pangit ng mukha mo. Walang hiya ka, ang daming problema ng Pilipinas. Gusto mo dibatiin si Inday Sara, gago sino ka ba? Tangina ka, kahit magpakamatay ka bukas, wala namang nakakakilala sa'yo. Ulul. Ayan, trust and approval rating ni Inday Sara, Diyos mio mga bossing. Umaati ka bo at plus 28. Kasama ng lahat may mga vlogger na sila mga bago na binibuild up. Hindi na kinaya ni Falsis na mukhang binlender na tae. Si Falsis na hindi na kinaya. Yung propaganda ni Trillanes ng mga makabayan, propaganda ng mga congressman, mga mainstream media, hindi kinakaya yung net trust rating ni Inday Sara. Mababa pa yan, di yan plus 28 eh. Para sa akin, mga plus 80 yan. Style nyo bulok, 32 million bumoto dyan eh.